Ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit. Sino kaya ang paniniwalaan nyo? Yung mga chismis sa tabi-tabi riyan o yung inanyayahang makakita sa langit? Ang sabi rito, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ang nagsulat nito si Juan mismo. Kung siya si Juan, yung nasa Apokalipsis, kung siya yung nakapunta ng langit, hindi niya isusulat ito, kundi siya naniniwala rito. Ang sabi sa isinulat niya, walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Sa makatwid ba kayang anak ng tao na nasa langit? Yan. Isinulat ni Juan yan. Wala raw umakyat sa langit. Ngayon, hindi naman tayo basta sa isang talata lang nagbabatay. May iba pang talata. Tanungin naman natin ang isa pang nakaakyat sa langit. Basahin natin ang 2 at 4 ng ikalawang Korinto. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mo, may kabatsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong manita. Si Jesus Christ dito na nakapira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. So yan po mga kaibigan, ang gusto ko pong pag-usapan po natin dito dahil po sa mga issue ng mga Iglesia Katolika na meron na daw pong napunta sa langit. Gaya ni Elias, gaya ni Enoch, gaya yung napako doon sa krus na kasama ni Kristo, nakarating na daw sila sa langit. No? At maliban doon, marami pa, pati yung mga patriarka. Pero bago po natin ipagpatuloy yung video ng ating kapatid na Eli, gusto ko munang basahin itong komento ni Buboy na kung saan siya po ay isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika. Sabi niya, sa Genesis chapter 5 verse 24, at sa buong panahon, iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Yun ang batayan nila na si Enoch ay nasa langit na. No? Ito pa, isang Katoliko na naman ang nagtanong sa inyo, Kuya SLTV. Talaga namang mahilig sa Katoliko. Ayon po sa Biblia, si Enoch, Genesis chapter 5 verse 24, at si Elias, 2 Kings chapter 2 verse 11. Yun po yung kanilang talata na pinagbabatayan. Sasagutin natin yan mga kaibigan pagkatapos ng video ng kapatid na Eli. Ito pa, sabi po ng isa sa ating taga-subaybay doon po sa Facebook page natin, sabi niya, SLTV, parang ikaw na talaga ang binigay ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Interpretasyon mo yan, Brad, galing sa Biblia ng Katoliko. Kung sasabihin mong wala pang tao sa langit, mali ka, Brad. Noong pinako sa si Jesus sa krus, Luke chapter 23 verse 43, Brad, huwag kang magbigay ng talata kung saan fit yung interpretasyon ng kulto ninyo. Yun po yung kanyang sinabi. Sasagutin natin ang mga talata na ibinigay po nila mga kaibigan. Pero pakinggan muna natin itong video ng kapatid na Eli para mas malinawan po tayo doon po sa kanilang mga ini-issue sa atin na meron na daw tao sa langit. Napakagandang video po ito. Ito po ay nagtanong isang Katoliko na kung saan ang tanong po niya mga kaibigan ay wala pa bang tao sa langit? Meron na po ba? Gaya ni Elias. Ito po mga kapatid. May mga relihiyon na nagsasabing mayroon ng tao na napunta sa langit.
Katoliko na yan. Tulad ni Elias at saka si Moses. Ang iba naman po ay nagsasabing wala pang nakapunta na tao sa langit dahil inihintay pa ang pagbalik, second coming of Christ. Alin po ang totoo nito? Ang totoo po, siyempre, kapatid na Mario, yun pong nasa Biblia. Tingnan Yes, po tama natin po. sa Biblia kung alin ba talaga ang totoo. May tao na ba sa langit? O wala pang tao sa langit? O ano pa? Basahin po natin ang isang talata ng Apokalipsis 4:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Pagdakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan, at sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog, at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating." At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, "Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Kapatid na Mario, pinapanhik si Juan sa langit, nakita niya bukas ang pinto. Halika rito, pumanika. Nakita niya, pagpanik niya sa langit, merong isang luklukan, nakaupo, ay isang katulad ng batong haspe at sardyo, na merong bahaghari, tapos tulad ng anyo ng isang esmeralda. Yun ang Ama. Yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos, sa paligid ng luklukan, meron 24 na luklukan o mga trono ng mga matatanda o elders, no? Kasama ng Diyos. Tapos doon sa malapit sa luklukan, merong 4 na nilalang na buhay. Na yung anyo nila, merong katulad ng anyo ng baka, hindi baka yun. Kaanyo lang ng baka, pero hindi baka. Yung sinasabing may hayop daw sa langit, hindi totoong may hayop sa langit. Meron doon sa langit 4 na nilalang na buhay. Hindi sinabing 4 na hayop, kundi 4 na nilalang na buhay. Na yung isa katulad ng anyo ng agila, ibon yun.
Yung isa naman katulad ng leon, isa katulad ng baka, yung isa katulad ng tao. Eh di hindi hayop yun. 4 na nilalang na buhay ang tawag doon. Ngayon, nagpupuri yung 4 na nilalang na buhay, tapos yun naman 24 na matatanda, nagpapatira pa pag nagpupuri sila sa Diyos. Ang nagsulat nitong Apokalipsis, si Juan. Si Juan din ang nagsulat nung nasa Juan Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwidbagay ang anak ng tao na nasa langit. Ang tinutukoy pong anak ng tao ay si Kristo. Ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit. Eh, sino kaya ang paniniwalaan nyo? Yung mga chismis sa tabi-tabi riyan o yung inanyayahang makakita sa langit? Ang sabi rito, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ang nagsulat nito si Juan mismo. Eh, kung siya si Juan yung nasa Apokalipsis, kung siya yung nakapunta ng langit, hindi niya isusulat ito kundi siya naniniwala rito. Ang sabi sa isinulat niya, walang umakyat sa langit kundi yung nanggaling sa langit. Sa makatwidbagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan. Isinulat ni Juan yan. Wala raw umakyat sa langit. Eh ngayon, hindi naman tayo basta sa isang talata lang nagbabatay. May iba pang talata. Tanungin naman natin ang isa pang nakaakyat sa langit. Basahin natin ang 12 at 4 ng 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay wangko, o maging sa labas ng katawan ay wangko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayan, si San Pablo po yan. Inagaw siya hanggang sa 3 langit sa paraiso. Nakarating siya sa Espiritu. Through the Spirit, hindi sa katawan, kundi nakarating siya sa Espiritu. Gaya rin naman ni Juan, ako ay kay napa sa Espiritu, tapos umakyat ako sa langit. Ibig sabihin, spiritually speaking, yung Espiritu ni Juan nakarating sa langit, yung Espiritu rin ni Pablo nakarating sa langit. Ano po ang sabi ni Pablo na nakarating din sa Espiritu sa langit? Basahin po natin ang Efeso 4:8. Sabi ni Pablo ito. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ayon, ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Eh, sino ba yung bumaba? Eh, si Kristo. Basahin natin sa 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yung palang nakakasampa sa langit, mag-ama pala yun. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Eh di mag-ama ito. Sino yon? Eh hindi ba yun ang ama at saka si Kristo? Sabi ni Pablo, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yun ang sabi ni Pablo. Nakarating kasi sa Espiritu si Pablo sa langit, nakarating din si Juan sa Espiritu, nakarating sa langit. Wala naman sinabi si Juan na may nakita siyang tao sa langit. Basahin niyo ang buong Apokalipsis. Walang sinasabi si Juan, nakakita ako ron ng mga tao. Nakita ko si Elias, nakita ko si Enoch, nakita ko si Moises. Wala akong sinasabing ganun. Nakarating siya. Si Pablo, wala rin siya sinabi, nakita ko si Elias, nakipagkamayan ako kay Enoch. Walang ganun. No?
Ang sabi ni Juan, sinulat ni Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Si Kristo po yun. Wala nang iba na nandoon, na nanggaling sa lupa, na pumunta sa langit. Yung nanggaling din sa langit, siya rin ang bumalik sa langit. Doon siya bumalik. Pakinggan nyo sa 13:3 ng sulat pa rin ni Juan. Si Jesus, pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ang galing sa langit si Kristo, galing siya sa Diyos. Siya rin ang babalik doon. Kaya nga nakabalik na siya eh. Yun po sinasabi sa Biblia. Ngayon, ano ang batayan ng iba na mayroon tao raw na nakarating na sa langit? Gaya ni Elias, gaya ni Enoch. Si Enoch po kasi, inilipat ang sabi sa Biblia. Inilipat siya. 11:5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang nakalagay po sa Biblia, inilipat si Enoch. Wala naman nalagay inilipat sa paraiso. Wala naman nakaganon. Wala naman nakalagay inilipat sa paraiso. Maaaring inilipat siya ng lugar dito sa mundo, pero bandang huli namatay din po si Enoch. 11:5 yan, kapatid na Luz? Pakibasa mo uli si 11:5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang Kapatid na Mario, pakisundan mo po itong binabasa. Tingnan niyo po sa screen. Sa 11:5 ng Hebreo, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat. Pagdating sa versikulo 7, ang sabi naman dun sa 7, sa pananampalataya si Noe. Ayan, tingnan mo po. Sa pananampalataya si Noe. Binabanggit naman si Noe. Una, si Enoch, tapos si Noe. Tapos, sino pa ang susunod? Sa 11:8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima. Ayan. Tapos, sa 9, sa pananampalataya siya ay naging manlalakbay. Sa 10, sapagkat inasahan niya ang bayang may kinasasaligan. Sa 11, sa pananampalataya si Sarah. Ayan. Pagdating sa 13, ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako. Nakita mo po, kapatid? Si Pablo rin ang may sabi, namatay pala lahat sila eh. Si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sarah, si Jacob. Ayon sa pananampalataya, namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako, ngunit kanilang natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. So itong mga taong itong matutuwid, wala pa sa langit hanggang ngayon. Natanaw lang nila mula sa malayo, nagkaroon sila ng ideya ng dumarating na pangako. Pero wala pa sila ron. Bakit po? Ang sabi kasi sa Biblia, sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayan, yung po palang mga kay Kristo, yung mga banal, mabubuhay silang mag-uli. Hanggang wala pa po yung pagkabuhay na mag-uli, di wala pa sila sa langit. Kailan ba yung pagkabuhay na mag-uli? Sabi ni Kristo, sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang pagbabangon po ng mga patay sa huling araw at the last day, doon po mabubuhay lahat ng mga patay na magiging dapat kay Kristo. Ano mangyayari? Basahin natin uli ang 4:16.
Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon, maliwanag kapatid, ano? Pakibasa mo nga yan sa Greek interlinear. Pakibasa mo, sister. Lagay po natin sa Greek interlinear. Yan. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kita mo kapatid, ano, kapatid na Mario? Parang halimbawa ganito. Halimbawa, special guest kita. Ako halimbawa presidente ng isang bansa. Guest ko si kapatid na Mario. Special. Di ba sinasalubong kita sa airport? Si Kristo, yung lahat ng magiging dapat, pagdating ng huling araw, sasalubungin tayo ni Kristo. Ay ginamit sa Tagalog, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ewan ko kung naiintindihan nung nag-translate yung salitang ginamit niya. Upang salubungin. Nasa Grego kasi, apanthesis. That is an encounter. Ano? Ang ibig ko sabihin ganito, napaka-espesyal ng mga banal, si Kristo bababa uli para salubungin tayo. Basahin natin ang 14:1-3 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang ibig sabihin nun, susunduin ko kayo, sabi ni Kristo. Ang sinabihan niyan, mga apostola, kapatid na Mario, hindi, wala pa pala sila ron. Kung nandun na sila, ba't naman babalik pa para sunduin sila? Ayun. Sana naunawaan mo, kapatid. Okay, salamat po. So ayan po mga kaibigan, maliwanag po yung ating napanood na wala pa talagang napunta sa langit, kasi kung meron na pong napunta sa langit, dapat nakita po ni San Pablo o nakita po ni Juan, kasi si Juan po kasi ayon sa Apokalipsis, nakita niya ang langit, bukas ang pintuan ng langit, nakita na yung langit, kaya siya sana yung magsasabi na andun na si Elias, andun si Enoch. Wala mga kaibigan. So, yung sinasabi ni Buboy, na isa sa defensor ng Iglesia Katolika, na yung meron na daw napunta, isa na dyan si Enoch, dahil inilipat daw ng Diyos. Wala ka naman mababasa, Buboy, na si Enoch ay dinala sa langit. Walang ganon. Maliwanag doon sa video na ating napanood na yung mga iyon ay nangamatay din sila pagkatapos. Nabasa naman doon sa Hebreo chapter 11. Kung pisahan mo hanggang sa 5 hanggang sa 13, mga kaibigan, mababasa mo isa si Enoch din doon na namatay din, mga kaibigan, no? Kaya hindi po matibay na batayan na meron ng tao sa langit. Ang katunayan, mga kapatid, ang istorya po ni Enoch, nanatili siyang lumakad na matuwid sa Diyos. At si Enoch po, mga kaibigan, ay dahil matuwid po sa harapan ng Diyos, inilipat, sabi sa Biblia, inilipat. Pero ang katunayan dito po sa Genesis chapter 5, sa verse 23, ito ang naging kaarawan ni Enoch sa lupa, mga kababayan. Basahin natin. At
ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. So Enoch nakasama ng Diyos at di siya'y nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Yung salitang kinuha ng Diyos ay namatay po dyan. Kasi alam nyo, kung atin pong titignan, si Enoch po, hindi naman sinabi dinala sa langit buhay. Hindi. Kinuha na po ng Diyos. Ibig sabihin, namatay na dyan, mga kababayan at mga kapatid. Kaya, hindi po dapat batayan na si Enoch ay nasa langit buhay. Dinala sa langit. Hindi. Si Enoch ay namatay. Pero hindi pa napunta sa langit. Wala ka naman mababasang nasa langit na si Enoch Wala Kundi ang nakalagay ay kinuha ng Diyos. Nung isite ni Apostol Pablo yan, sabi niya, si Enoch ay lumakad sa Diyos at inilipat. Maaring inilipat sa lugar, mga kababayan, para hindi niya makita ang kanyang kamatayan doon sa lugar nila. Inilipat, walang salitang inaakyat sa langit, wala nun. Mga kapatid, ang isa pa sa kanilang sinasabi dito po sa 2 King, dito sa 2 King Kapitulo 2 sa versikulo 11, na sinasabi nilang si Elias daw ay dinala sa langit, no? Kaya nasa langit na daw si Elias. Basahin natin. At nangyaring samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Ito yung sinasabi nila na si Elias nasa langit na, dinala sa langit. Isinakay ng karong apoy at karong at kabayong apoy, sabi nila. Alam nyo, wala naman akong makita dito. Alam nyo, ganito, ang langit po ay 3. 3 langit. Ang unang langit na tinatawag ay itong kalawakan. Langit yan. Yan ang unang langit. Langit ang tawag dyan. No? Yung ikatlong langit, ang tawag doon ay mga langit. O ikatlong langit. Dito, sa ating binasa, kung atin pong babasahin, sabi dito, at nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy, si Elias at saka si Eliseo ito at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy. Nagpakita sa kanila isang karong apoy at mga kabayong apoy, no? Na naghiwalay sa kanila kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Hindi po yung dito sa talata na binigay mo, Buboy, hindi po yung karong apoy at kabayong apoy ang nagsampa kay Elias doon sa langit. Hindi. Wala namang ganon. Kundi yung karong apoy at saka yung kabayong apoy, yun yung namaghiwalay sa kanila. Yun yung namaghiwalay sa kanila. Maganda kasi yung paglakad-lakad ni Elias at saka si Eliseo, magkatabi sa daan. Yung karong apoy at yung kabayong apoy, yun ang namaghiwalay sa kanila. At isinampa sa langit si Elias sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ipo-ipo po ang nagdala sa kanya sa langit. Pero saang langit, mga kaibigan? Alam naman po natin na ang ipo-ipo, hangin yan na umikot-ikot. Ipo-ipo, tornado, tawag ng iba, mga kaibigan. Yan ay hanggang dito lang sa, ano yan, hanggang dito lang sa tangatang yan. Hindi po makakapunta yan doon sa lampas ng gravity. Wala po
walang hangin dun sa lampas ng gravity ng Earth mga kaibigan Kaya hindi po dinala sa langit na kung saan dun sa piling ng Diyos, hindi. Walang ganon. Langit lang ang pinagdalahan kay Elias. Dito lang sa kalawakan, dinala, isinampa. Hindi naman sinabi dinala sa langit, sa ikatlong langit, wala Isinampa lang, yung word na isinampa, itinaas, mga kaibigan. Itinaas sa langit, kasi kung yung ipo-ipo kasi kapag nadaanan kanyan, sa lakas ng kanyang puwersa, pati balay nga mga kaibigan ay kayang ilipad yan sa lakas Mga sasakyan na manood ka lang sa nagaganap dyan po sa Amerika napakalakas yung ipo-ipo napakalakas mga kaibigan kaya si Elias isinampa sa langit inilipat sa lugar, mga kababayan. Kaya natin patunayan yan kung meron pong tututol. Kasi sa panahon na isinampa sa langit, itong mga kasama ni Eliseo, hinanap nila si Elias Hinanap nila como malayo siguro pinagdalahan, hindi nila nahanap, mga kababayan, si Elias. Pero hindi sa langit. Kasi kung nasa langit na kung saan ay nasa trono na ng Diyos o kapiling na ng Diyos, dapat nakita ni Juan, mga kaibigan, mga kababayan. Yun ang maliwanag po doon. At yung isa pa na nagsabi sa atin doon po sa Facebook na mali ka, mayroon ng tao sa langit. Kasi kung atin pong babasahin, sabi nila doon po sa libro ng Lucas 23, sabi nila ay doon sa verse 43, mga kaibigan, ganito ang sinasabi. Basahin natin. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kasasamahin kita sa paraiso. Ito yung isa sa kanilang patunay na meron na daw tao sa langit dahil si Kristo daw, dinala niya yung tao o yung isa sa nakapako doon sa cross na namatay o napako ay dinala niya daw doon sa langit. Dahil sinabi daw ni Kristo na sinasabi ko, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kasasamahin kita sa paraiso. Mga kaibigan. Pero ang katunayan, yung salitang kasasamahin, kasasamahin kita sa paraiso, ang totoo dito, binigyan ni Kristo yung magnanakaw, binigyan niya ng assurance na sabi ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon. That time, sinabi ni Kristo, ibinigay niya yung assurance doon sa isang magnanakaw na pinangakuhan niya na balang araw kasasamahin niya sa paraiso. Hindi naman niya sinabi na katotohanan sinasabi ko ngayon, magkasama na tayo sa paraiso. Wala Hindi naman ganun Kundi ang nakalagay, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon. Sinabi niya that time, kasasamahin kita sa paraiso. May tinutukoy na lugar, mga kababayan, no? So binigyan niya ng assurance na pagdating ng kaligtasan o ng mga tao ay mapunta na sa langit, may assurance yung magnanakaw na makasama ni Kristo sa paraiso, mga kababayan. Dapat maunawaan natin yon kasi sa Biblia po, ang pagpunta sa langit ay hindi po unahan. Dito sa Hebreo, Kapitulo 11, sa versikulo 13, ganito po ang binasa ng kapatid na Eli. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Nangamatay lahat yung mga may pananampalataya sa Diyos.
na hindi kinamtan ang mga pangako. Hindi pa nila kinamtan ang mga pangako yung mga namatay. Ngunit, kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang ibabaw ng lupa, mga kaibigan. Sa verse, tumalon po tayo dito po sa verse 39 para makita natin. Sa verse 39, at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Hindi pa nila kinamtan ang pangako ng Diyos na yun po yung langit na mamanahin ng mga tao, yung bagong langit, bagong lupa at ang buhay na walang hanggan. Hindi pa nila nakamtan yun. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. Upang, sabi dito, sila'y wag maging sakdal ng bukod sa atin. Walang mauuna. Sabay-sabay po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sabay-sabay po yan. Kasi, pag pumasok ka doon sa langit, mga kaibigan, kailangan mag-glorified body ka muna. Mag-glorified body ka muna. Ang pagka-glorified body, minsan lang po yon. Minsanan lang. Hindi una-unahan. Kasi, kung kailan mag-glorified body ang tao, mga kaibigan, heto, basahin natin dito po sa libro ng sulat ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 15. Dito po sa versikulo 50, mga kaibigan. Ganito po ang sinasabi. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ng dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sabi ni Pablo, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hiwaga po ito. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kailan tayo babaguhin? Kailan tayo i-glorified body? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kung kailan ma-glorified body ang tao, pagtunog ng huling pakakak. Kapag tumunog na po yung huling pakakak, doon ka mag-glorified body. Walang mag-glorified body kung hindi tutunog ang huling pakakak. Anong pakakak ang napakinggan ni Elias, ni Enoch, ni Maria o sino-sino pa man, yung mga sinasabi ng mga Katoliko na nakapunta na sa langit? Anong pakakak na pakinggan nila para sila po mag-glorified body? At yung pagpasok doon po sa langit, mga kaibigan, hindi po unahan. Kasi yung mamanahin langit, yung syudad, yung city of Jerusalem, bagong syudad, mga kaibigan, yun po ay hihintayin natin. Hihintayin natin, mga kaibigan. Yan po ang sinasabi sa Pedro. Pedro Kapitulo 3, sa versikulo 12, ganito ang sinasabi, na ating hinihintay. Hinihintay natin Hindi naman tayo yung pupunta dun hindi tayo yung pupunta, lilipad, hindi. Kundi, na ating hinihintay, hihintayin natin. At pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay na sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Hinihintay natin Ganito kasi yan, mga kaibigan. Kapag bumalik po ang ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag ng mga born again na second coming, mabubuhay po ang mga namatay, pero hindi lahat. Hindi lahat. Yung namatay lang kay Kristo. Kasi 2 beses po yung pagkabuhay na maguli. May unang pagkabuhay at may pangalawang pagkabuhay na maguli. Ngayon, yung unang pagkabuhay na maguli,
Ang bubuhayin lang yung namatay kay Kristo. Hindi kasama yung hindi namatay kay Kristo. Mayroon pong maliligtas pero hindi namatay kay Kristo, hindi kasama yon, mga kaibigan. Kasi ang bubuhayin lang ni Kristo yung nangamatay kay Kristo sa unang pagkabuhay. And then pagkatapos ng kapag naganap kasi yung unang pagkabuhay, mga kaibigan, dito sa Revelation chapter 20 sa verse 5, ganito ang sinasabi po. At ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng 1,000 taon, saka mabubuhay lahat-lahat na. Lahat-lahat na, magkakasabay na dyan. Mga mabuti at mga masama. Sabay-sabay po. Mabuhay po silang lahat sa ikalawang pagkabuhay, mga kaibigan. Mababasa natin yan dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 5 sa versikulo 28. Ganito ang sinasabi. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang mga oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Diyan na po lalabas lahat sabay-sabay, masama at mabuti, sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Ngayon, sa ikalawang pagkabuhay na maguli, magaganap na po dyan yung tinatawag na Armageddon o yung makakalagan kasi yan si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon, kakalagan kasi po si Satanas at kalalabanin niya muli ang mga banal, mga kaibigan. Pero dyan ay mapupugnaw na po ang lupa at langit kasi uulan siya ng apoy. Uulan ng apoy, mga kaibigan. Revelation chapter 20 sa verse 9, ganito po ang mababasa. At nangagsipanhik si Satanas. Nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit na sila'y nasupok. So masusupok po sila at ang langit at ang lupa na ating tinatahanan ay mapupugnaw ito sa matinding init, mga kaibigan. And then pagkatapos, mga kababayan, si Satanas maibulit sa dagat-dagatang apoy, pati yung mga masama na hindi po maliligtas, may bulid po sila sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, sa chapter 21, sa verse 1, ganito po ang mangyayari. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Bababa po yung bagong langit at bagong lupa. Hindi ikaw yung pupunta doon sa langit. Yun, hinihintay nga natin na ating hinihintay, sabi doon sa Pedro ang bagong langit at bagong lupa, siya yung bababa. Siya yung bababa at ikaw ay papasok lang. Hindi ikaw yung pupunta sa langit, hindi. Bababa po yun, hinihintay natin. Yung bagong langit at bagong lupa, yung bagong Jerusalem, hinihintay natin. Yun po yung tahanan ng katwiran, mga kaibigan. Kaya wala pang napunta dun sa langit. Bakit siya makapunta dun? Hinihintay nga natin Ba't siya pupunta? At saka lang bababa yung bagong Jerusalem, yung New Jerusalem, na nananaog mula sa langit. Kung kailan siya bababa, kapag yung lupa'y wala na. Kapag ang langit at lupa'y wala na, mga kaibigan. Kaya wala pang nakapunta doon sa langit na kung saan ay yung mamanahin ng tao, mga kaibigan, mga kapatid. So yan lamang po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay dadalo po kayo doon po sa ating Bible exposition o tanungan tuwing Lunes
at Miyerkules at saka Biyernes, 6:30 po ng gabi hanggang alas 8:30. Maraming salamat po sa inyong lahat.